Panginoon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ninyong naririto sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, ating ipinagdadasal ang intensyon ng lahat ng mga nagpamisa ngayong oras na ito at yung mga sumusubaybay sa atin sa magitan ng ating FB Live, lalo na po yung mga overseas Filipino workers na sumusubaybay sa atin at yung mga nasa kanilang tahanan na may sakit. Special prayer intention po para sa intensyon ng ating hermana, Tita Esther Luansing Elefanio. Ganon din po ang magulang ni Sir John na taga Kayumanggi, Lipa City. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa maraming beses na tayo tumangging magpasan ng ating mga krus sa buhay. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel. Sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong.
Nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga warwahe. Sumusugod ang mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismeran. Lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninebe. Sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan, siya'y mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak, at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway, at sisingilin ko ang aking nasuksuklam. Nasa pasya ng may kapal, ang buhay at kamatayan. Magsitayo po lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng baik, pagkat may kakamting langit. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtaman niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang kanilang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panaong yaoy gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ating Ibanghelyo, mula kay San Mateo, may napakalinaw, bagamat napakabigat
na tagubilin ang ating Panginoong Hesus. Aniya, kung ibig ninuman na sumunod sa akin, itanggi niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Mga kapatid, kapag narinig natin ang salitang krus, madalas, regardless of age, color, nationality, or ethnicity, palagi tayong tumatanggi at umaayaw dito. Kasi para sa atin, ang krus o mga pasanin sa buhay ay sakit sa ulo. Kapag sinabing krus, marahil ito ang mga naiisip natin. Utang na hindi mabayaran. O di kaya naman, ay hipag o biyanan o bayaw na napakahirap pakisamahan o mister o misis na nangangaliwa. O di kaya, matinding pagsubok sa kalusugan at trabaho at marami pang iba. Sinasabi natin, Lord, krus ko talaga ang mga ito. O Lord, napakabigat naman ng krus ko. 3 salita para higit nating matandaan o madali nating matandaan ang leksyon na itinuturo sa atin ng ating pagbasa ngayon o ng ating mabuting balita. Una, pagtanggi. Ikalawa, pagpasan. At ikatlo, pag-asa. Pagtanggi, pagpasan, pag-asa. 3 P. Ang unang hakbang na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus ay pagtanggi sa sarili. Sa ating panahon ngayon, itinuturo ng mundo ang sarili muna. Ako naman muna. Me, myself, and I. Ang sabi ng mundo, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin. Basta masaya ka, kahit meron kang naaapakan. Ngunit ang sabi ni Jesus sa Mateo 16 verse 26, ano nga ba ang mapapala ng isang tao kung makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay? Ang pagtanggi ay hindi pagpapahirap sa sarili ng walang dahilan. Ito ay ang malayang pagpili na itabi ang pride, ang ego, o ang ating sariling kagustuhan upang magkaroon ng lugar ang Diyos at ang kapwa sa ating mga puso. Ito ang pagtanggi sa kagustuhang gumanti kapag ikaw ay ginawan ng masama. Ito ang pagtanggi sa tukso ng pagmamarites o paninirang puri kapag mainit ang tsismis sa kapitbahay. Ito ang pagpili na maging tapat sa trabaho at negosyo kahit ang mga kasama mo ay nandadaya. Sabi ng Catechism of the Catholic Church, 2015 or 2015, walang kabanalan kung walang pagsasakripisyo at walang espiritual na pakikipaglaban. Ang pagtanggi sa sarili ay nagbibigay puwang para sa totoong pagmamahal. Ikalawa, pagpasan or carrying the cross. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, 618, sa pamamagitan ng kanyang banal na sakripisyo, nais ni Jesus na isama ang kanyang mga alagad sa kanyang pag-aalay ng sarili. Ang pagpasan ng krus ay hindi lang basta pagtitiis sa hirap. Ito ay kusang loob na pagtanggap sa mga pagsubok dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. At diyan natin sinasalamin at tinutularan na ang buhay ni Santo Padre Pio. Si Padre Pio na pinasan ang kanyang paghihirap
ang paninirang puri ng iba, ang mga sugat na kanyang binata dahil sa kanyang pagmamahal kay Jesus at sa kapwa. Ang pagpasa natin ay ang pagtanggap sa ating pang-araw-araw na tungkulin at dusa ng walang pagrereklamo. Ito ay ang maaring pag-aalaga ng may sakit na kapamilya ng may tiyaga at ngiti. Hindi yung pagbinubuhat ang ating may sakit na magulang, pag tayo ay galit, ibinabagsak na lang sila at hinaayaang masaktan. Ang pagtatrabaho ng marangal kahit pagod na para lang maitaguyod ang pamilya, o ang pagpapatawad sa paulit-ulit na taong nagkakamali sa inyo. Ikatlo, ang pag-asa. Hindi nagtatapos ang kwento ni Kristo sa Biyernes Santo. Palaging may linggo ng pagkabuhay. Sa Mateo 16 verse 27, ipinapaalala ni Jesus na siya ay babalik kasama ang kanyang mga alagad, kasama ang kanyang mga anghel upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa mga gawa. Ang pagpasa ng krus ng walang pag-asa ay magdudulot lamang ng galit at kapaitan sa puso. Ngunit kapag pinasan mo ang krus kasama si Jesus, ang bawat patak ng pawis at luha mo ay magkakaroon ng banal na halaga, o yung tinatawag sa English na meaningful significance. Ito ang dahilan kung bakit iniwan sa atin ni Santo Padre Pio ang kanyang napakatanyag na paalala. Pray, hope, and do not worry. Ang ating mga pahirap ngayon ay may katapat na luwalhati sa piling ng Ama. Kaya ngayong araw, habang tayo ay naririto sa shrine o nanonood sa inyong mga screen through live streaming, tingnan mo ang krus na kasalukuyan mong pinapasan. Huwag mo itong itapon. Huwag mong takbuhan. Sa halip, tanggihan ang sariling pride, pasanin ang krus ng may pagmamahal at humawak sa pag-asa na hindi tayo kailanman iiwanan ng Panginoon. Tandaan natin ang tatlong salitang ito: pagtanggi, pagpasan, at pag-asa. Kapag ipinasa mo ang iyong krus kasama si Jesus, ang mabigat ay gumagaan at ang dusa ay nagiging daan tungo sa muling pagkabuhay. San Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa inyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasampat ng laban sa'yo. Pagpapuri ka, Diyos, o namulikha sa sanlibutan sa iyong kagandahan loob narito ang aming iaalay mula sa katas ng kasaguan ng aming panalangin. Ang alam na ito para magmumuli kami kay Spirit. Magstayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puna ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maginda ng ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng mga nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyong magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:08 ng umaga. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ayun at ipahayag, kanyang paggaling at habag. Isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po, paanyaya sa panalangin. Tayo po itatayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan, ating papurihan na batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa Kanya palad ang bundendik pati kaliniman. Ang lahat ay Kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ninyong mga magulang na nasa Meribas ilang ng masa. Ako ay tinukso doon na sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakidabang. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa ating ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway dahil sa galit ko. Ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't purihin ng Panginoon, nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sabay-sabay po tayo sa panalangin ng awit. O Diyos na mga bansa at ibigay ng buhay. Lahat ng kabutihan, ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay nababanaagan. Alitan sa bayan mo sa iyong loob ay laban. Umasa po kami na iyong patatawarin. Dahil muling pinako ang Kristong mawain. Talos naming kulang sa pagsisikap na tubdin, na mahalin ang kapwa at ang sarili limutin. Turuan mo po kami, kapwa ay paglingkuran, ang tumulong ng tapat ng walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran na walang kanya-kanya dahil sa isang lamang.
Ang mapagkumbabang pusong tapat, Panginoon, ay di mo pababayaan. Tayo po yung magsiupo. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, asang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama ng buhat ng iluwal, makasalanan ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa ako'y puspusin at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo kong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, ay nakarapat-dapat, ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mapagkumbabang pusong tapat, Panginoon, ay di mo pababayaan. Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. Panginoon, narinig ko ang lahat ng ulat tungkol sa iyo at ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito at magpakahayag kang muli ngayon, ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. Ang Diyos ay nanggaling sa Teman at ang banal ay nagmula sa bundok ng Paran. Laganap sa kalangitan ng kanyang kadakilaan at nagsisikip sa salimbutan ang pagpuri sa kanya. Darating siyang siliwanag ng kidlat, gumuguhit mula sa kanyang kamay. At doon natatago ang kanyang kapangyarihan. Lumabas ka para iligtas ang iyong bayan at ang haring pinahiran mo ng langis. Tumaan kang nakasakay sa iyong mga kabayo sa gitna ng karagatan. Ano pat tumaas ang malalakas na alon. Narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig. Nangatal ang labi ko. Nang hina ang aking mga buto at naging mabuhay ang aking paghakbang. Mapayapa akong hihintayin ang takdang panahon, ang pagpaparusa ng Diyos sa umapi sa amin. Bagamat di namumunga ang punong igos at hindi namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin. Kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako sa Panginoon. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos na Panginoon ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iniingatang ligtas kahit sa kabundukan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. Purihin ang Panginoon, O Jerusalem. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo.
bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal na damit tupa, yaong yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupa'y lumalagpak. Mga yelong buo-buo, sinlaki ng munting bato. Lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umihip yaong hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ng ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon o Jerusalem. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudiyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang Kanyang lakas upang ako'y iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Tayo pong lahat ay tumayo sa papuring awit ni Zacarias. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan. Tayo po'y gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng mga napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kapatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Sambahin natin si Kristo na nag-alay ng kanyang sarili sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
upang linisin muli tayo sa mga gawang idinulot ng kamatayan. Purihin natin siya at taimtim na tawagan. Nasa iyong kalooban ng aming kapayapaan, Panginoon. Sa iyong kagandahan loob na tanggap namin ang simula nitong bagong araw, ipagkaloob mo rin sa amin ang simula ng isang bagong buhay. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay at ngayon nagtataguyod para sa pag-unlad nila. Makilala namin ang iyong mga gawa sa sangnilikha. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Sa pamamagitan niyong sariling dugo, pinagtibay mo ang bago at walang hanggang tipan. Maging matapat nawa kami sa pagtipan yaon sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga aral. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Dugo at tubig ang dumaloy sa iyong tagiliran nung ikay nasa krus. Ang nakaliligtas na agos nawang ito ang pumawi sa aming mga kasalanan at magbigay galak sa lungsod ng Diyos. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal niya na ng mga biyaya para sa Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arcibispo Gilbert, para sa ating Pare Diacono at Religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Ating pong dadasalin ang Ama namin. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, habang aming iniaalay sa iyo ang aming mga papuri, tulutan kaming awitin ang iyong kabutihan, kasama ang iyong mga banal magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po.